Senator Bato, kay Senator Bongo at sa iba pang mga perpetrator na sangkot sa extrajudicial killing, mga kababayan ko. Hamon ng bayan sa inyo to, makinig kayo sa amin. Dahil kami ay nanghihingi ng katotohanan. Kung wala kayong takot, wala kayong sinasanto, aba, nako, dapat dito kayo magtapang-tapangan, mga kapatid. Hamon ng taong bayan sa dalawang senador na pinangalanan ng International Criminal Court, Criminal Court, na perpetrator na kasama ni dating Pangulong Duterte sa madugong war on drugs ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ay nasa BG ho si Nanay Carmen. At malalaman ho natin yan. Ito yung mga mainit na balita, mga kapatid. Huwag magtago kung hindi guilty. Ito ang hamon ng Malacanang sa mga nadadawit ngayon sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. At kung kumilos ang gobyerno sa pag-aresto noon sa dating Pangulo, posibleng ganito rin daw ang proseso pagdating kina Senador Bato de la Rosa at Bongo. Report ni Ivy Reyes, susunod. Eto, mga kapatid, sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, may kalalagyan at may kalalagyan talaga to sila Senator Go. Oo, sa Senator Bato, promise, mga kababayan ko, kosa-kosa sila ngayon dun. Hindi na miyembro ng International Criminal Court o ICC ang Pilipinas ngayon, kaya wala na raw itong jurisdiction sa bansa. Pero ibang usapan na raw kapag mga krimen na nangyari noong parte pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Ayan, isa sa dapat natin liwanagin. Kasi bakit? For example, 2018, 2017, 2018, 2019. Hindi. 2016, 2017, 2018. Naganap yung madugong war on drugs ni Digong. Mga kababayan ko. Oo, yung poon yung nasa rehas ngayon. Oh, ngayon, mga kababayan ko, yun yung ano niya, yun yung nangyari sa kanya. 2019 kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute at nang pinagdaan hanggat ikaw ay miyembro ng International Criminal Court o ICC ay meron jurisdiction hanggat hindi pa po naglalaps ang iyong araw, mga kababayan. Ngayon, pasok pa po tayo doon. So yung mga namatay 2018 pababa, 2018, 2017, 2016, yan po ay sakop pa rin ho ng ICC. Yung mga 2019 pataas, mga kababayan ko, na mga namatay nung panahon ni Digong, mga kapatid, yan ho ay hindi na ho sakop ng International Criminal Court. Ano lang ho ang sakop natin? Ulitin ko, 2018 pababa. So lahat po ng complainant ni dating Pangulong Duterte at ng mga perpetrator na kasama ho ni Digong, yan ho, mga kababayan ko, is 2018 pababa na binilang nila. O, para malaman nyo yan. O, klaro, tuloy. Posible rin daw talagang hindi na dumaan sa local courts ang arrest warrants ng ICC para sa mga pinangalanang co-perpetrators ni former President Rodrigo Duterte, ang kilalang Duterte allies na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Sabi ko sa inyo, may tulog yan. O, ayan. O, hindi na nga ako nagkamali, mga kababayan ko, di ba? Kinlaro natin lahat. May tulog talaga tong mga to. Tuloy. Nagawa naman na raw ito noong inaresto si FPRRD at hands-off ang Malacanang kung ganito talaga ang proseso ng Interpol. Sa ngayon, wala pa naman daw dahilan para bantayan ang mga pinangalanang co-perpetrators umano ng dating Pangulo. Pero kung magtatago man ang mga nabanggit, tanong ng Malacanang, magtatago ba sila dahil totoong may pagkakasala sila sa batas? Alam mo, pang nagtago tong mga to, ito lang ha. Alam mo si Senator Bato de la Rosa, to be honest, mga kababayan ko, halata mong guilty eh. Yes, mga kababayan ko, halata mo si Senator Bato na guilty. Bakit ko sinasabing guilty si Bato? Bakit ko sinasabi dito, mga kababayan ko, na masyadong guilty itong si Bato? You know what's the reason kung bakit? Mga kababayan, alam nyo kung bakit? Kasi halata mo, mga kababayan ko, na meron siyang ginagawang mali. Yeah. Ngayon, itong si Senator Bongo, kung talagang matapang to at sinasabi niya sasama siya kay Digong, sige nga, patunayan niya. Pag na-release yung ticket nila papuntang Netherlands, sige nga, magpadampot ka. Huwag kayong magsasalita na magtatapang-tapangan kayo, sasabihin nyo na dapat jurisdiction ng Pilipinas. Ulul. Mga mamangmangin nyo kami na makikialam ang Supreme Court, sasabihin tama kayo, mali kami.
Doon tayo sa tatas. Kung gusto nyo litisin kayo ng tama, doon kayo sa International Criminal Court. Huwag nyo sasabihin na dinadakip kayo ng banyaga. Ko. Gusto nyo ayaw nyo palang dakpin kayo ng banyaga, hinahawakan nyo ang Supreme Court. At hindi ba halata? Halatang halata ngayon. Yung galaw na ganyan, halatang halata ho. Paano ko nasabing halatang halata? Imaginin ninyo, mga kababayan ko, yung kay Sara Duterte na lamang, hindi nila mapanagot. Ayaw nila, hinaharangan nila yung impeachment. At sa kritisismong isinusuko na lang ng Marcos administration ang mga Pilipino sa foreign bodies, ang sagot ng Malacanang, mas iwas sa usapin ng pamumulitika kung ibang korte ang maghahawak ng hearing. Manalo o matalo man ang dating presidente sa kasong crimes against humanity, wala raw masasabi ang publiko. Correct! Dahil hindi naman kaing impluwensyahan ng ICC. Correct! Yan ang tama! Samantala, tila nabaling kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Isa pa to, diba? Isa pa to si Mayor Magalong. Alam mo mga kababayan ko, kung ito si Mayor Magalong, mga kapatid, makatao talaga, magsasalita to eh. Bakit? Panahon ni Digong, mga kababayan ko, he was the one na malaki ang nagawa sa panahon ni Duterte. Kung talagang ito hamhamon ko kay Mayor Magalong, magsalita ka tungkol kay Duterte. Kasi malaki maitutulong mo sa pag-iimbestiga. Because you are the one of the higher official noon. Nung panahon ni dating Pangulong Digong. Di ba? Dapat magsalita to si Mayor Benjamin Magalong eh. Sa totoo lang hindi ko kinakampihan si Auntie Claire, mga kababayan ko, pero dapat magsalita to. Kasi kung sa flood control issues nga, ang bilis-bilis mo. Pero dito sa war on drugs si Digong, tikom ang bibig mo. Di ba? Ayaw mo magsalita. Napansin nyo ba, mga kababayan ko? Kasi malaki ang role ni Mayor Magalong nung panahon ni Digong eh. Ano yung role niya, mga kababayan ko? Tingnan nyo mabuti. Uulitin natin. Ano yung role ni Mayor Magalong? atensyon ng Malacanang sa usapin ng extrajudicial killings ng tawagin nitong Duterte supporter ni Palace Press Officer Claire Castro. Totoo na Duterte supporter to si Mayor Magalong, mga kababayan. Dati nang itinanggi ni Magalong na supporter siya ng dating Pangulo. Oh, ayan, tinanggi ha. Tinatanggi niya na supporter siya ni Mayor ni former President Duterte. Bakit? Paano pamamaraan? Samantalang hindi ka taga-suporta, samantalang ikaw ay sa higher official niya noon. Even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, nagsabi mismo na mayroong mali sa execution. Oh, di ba? Dapat sabi ko nga sa iyo, magsalita to si Mayor Magalong. Dapat ito ang kinukuhang witness, mga kapatid. Sapagkat pag kinuha mong witness si Mayor Magalong, mga kababayan ko, matik. Merong kalalagyan yan, mga kababayan. Sa EJK. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino di ba? dapat mamanagot? Ayun, ang pinakamaganda doon. Tama yun, Auntie Claire. Nadali mo. Di ba? Kuwang-kuwa mo, Auntie Claire. Dating Deputy Chief for Operations ng PNP si Magalong. Oh, di ba? Oh. Dating Deputy PNP Chief for Affairs. Itong si Mayor Benjamin Magalong. May maraming nalalaman to. At nagretiro rin sa serbisyo sa ilalim ng administrasyon ni FPRRD. Ayun naman pala. Ayon kay Castro, mismong si Magalong ang umaming maraming patayang hindi nararapat ang naganap at ang ibang nasa so-called Duterte drug list ay mga political rivalry lamang umano. Oh, di ba? Sabi sa inyo, yung mga political rivalry ang kasangkot dito. Alam mo kung kay Mayor Magalong, magsasalita na ako eh. Kasi wala na rin naman eh. Kung gusto mo talaga ng isang pagbabago sa bansa, gusto mo talagang tulungan ng gobyerno natin, sige nga, pakita mo. Matatanda ang pansamantalang naging Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICIC Magalong at nagbitiw din kaagad nang i-anunsyo ng palasyo na under review ang kanyang role dahil sa potential na conflict of interest bilang isang sitting government official. Correct. Ilang araw matapos ang announcement, na-post ito sa official social media page ng mayor na nagsasabing kung ganito ang clarity, baka next month mascot na lang.
Ang akin lang mga kababayan ko, ang akin lang Ako lang, hamon ko kay Mayor Benjamin Magalong lumantad, magsalita para sa taong bayan. Hindi po para sa kung kani-kanino lang. Alam nyo, malaki po ang maitutulong nyo sa investigasyon. Lalong-lalo na dito sa nangyayaring patayan na extrajudicial killing. Mga kababayan, kung si Mayor Magalong magsasalita malaking impact ho yan. Mga kapatid, dun natin mapapatunayan. Kasi isa ako naniniwala that if you are PNP at alam mo ang nangyayaring nakakatakot na tokhang na yan, di sana nagsalita ka na. Hindi ka na yung marami pang pabida. Kaya marami nababana sa'yo, Mayor Magalong. Tinutukoy ni Magalong ang clarification ng administrasyon na advisor lamang siya at hindi investigator sa ICI. Makalipas ang ilang oras, edited na ang post at hinayaan na lang ng mayor na ang publiko ang humusga. Sinubukan nating hingin ng panig ni Mayor Magalong pero hindi pa ito tumutugon sa ating mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Grabe, no? Nakita niyo ba yan? Mga kababayan ko. Ako dyan kay Mayor Magalong, ako sa'yo, titistigo ako eh. Kung talagang gusto mong panagutin yung mga taong na namatayan, kung talagang makatao ka, didistigo ako. Pero kung mananahimik ka sa ginagawa mo, wala. Ayoko nang umasa sa'yo. Mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Wag lang umasa kay Magalong, di titistigo yan.